Paborito mo ang dinuguan kaso hindi mo alam kung paano lulutuin? Pwes ito na yung video para sa iyo. One of my sisters told me na hindi nga raw siya marunong magluto nitong dinuguan kaya naman para sa kanya aring recipe ari. Syempre first step ay magpapainit muna tayo ng mantika din sa kawali at kapag mainit na ilalagay natin aring bawang, sibuyas at saka luya. Isosotay ko na nga muna ito dini hanggang sa maging golden brown at pagkatapos ilalagay ko na aring aking iniwahiwang lamang loob ng baboy. Itong lamang loob ng baboy na ginamit ko nga dini ay pwede nga rin itong pambupis. Sabi ko nga dito kay Yubo na bupis na nga sana ang lulutuin ko pero ang sabi sa akin ay nakapanghingi na nga raw siya ng dugo or blood. O diba ang arte? Kaya naman walang nagawa ang inyong tsinggo kundi sundin ang hilig ng walang ligalig. Naglagay na nga rin ako dito ng asin, paminta, seasonings at saka suka. Hindi ko na nga ito diyan hinalo at hinayaan ko na nga muna itong kumulo ng mga ilang minuto. Pagkalipas ng mga ilang minuto ay nalo-halo ko na nga muna ito. At pagkatapos ay lalagyan ko nga ito dito ng tubig at hahayaan ko nga itong kumulo hanggang sa lumambot aring ating karne or should I say mga lamang loob na ring baboy. Hahayaan ko na nga muna itong kumulo hanggang sa maiga aring ating tubig. At syempre halo-haluin ko na nga muna ito para hindi masunog aring ilalim. Bukod sa paborito ni Yubo aring dinuguan, syempre mas mura naman ang mga ingredients nito. And after ilang minutes ng paghahalo ay ilalagay ko na nga aring dugo. Sinala ko na nga ito kanina at syempre sasalain ko na nga ulit ito ngayon para paniguradong walang buo-buo. At pagkatapos ay halo-haluin ko na nga muna ito hanggang sa maging ganito nga yung itsura nga nito. Or should I say hanggang sa maging ganito nga ang kanyang consistency. Bigla ko tuloy naalala ng first time ako makapagluto na ring dinuguan dahil ang kinalabasan ay bok choy. At syempre meron nga kasing kasabihan na practice makes perfect. Kaya naman heto na naging perfecto na. Nagdagdag nga uli ako din ng asin dahil medyo matabang pa nga sa aking panlasa. Naglagay na nga rin ako din ng patis para sa extra flavor. At syempre ano pa baga ang sunod nating gagawin din kundi halo-haluin na nga uli. Hindi ko na nga nakuhanan pa yung paglalagay ko nga din ng suka para mawala nga yung lansa. At syempre hindi nga daw makukumpleto ang ating dinuguan kapag walang siling pansigang or siling haba. Mabuti na nga lang at hindi pa nga nasisira ang aking siling pansigang na naka-stack nga sa ref ng mahabang panahon. At pinakuluan ko na nga ito ng mga ilang minuto and voila, luto na nga itong ating dinuguan. Kung nagustuhan mo nga itong aking video, please leave a comment, like, share, and follow.